Isipin mo ito, nagtatrabaho ka ng ilang taon, naghuhulog ng tapat sa bangko buwan-buwan, tapos isang araw, nagkasakit ka ng malubha at hindi ka makapantrabaho ng ilang linggo. Ano ang mangyayari? Kukuha ka ng pera sa bangko, ang sarili mong pinaghirapang ipon, at bababa ang balanse mo habang ikaw ay nagpapagaling. Wala kang maasahang tulong mula sa labas. Ikaw lang, ang iyong ipon lang, at kapag ubos na, ubos na. Ngayon, isipin mo naman kung naghulog ka sa SSS. Iba ang kwento. May matatanggap kang cash assistance kahit hindi ka pumasok sa trabaho. Hindi mo kailangang gumastos ng sariling ipon para lang mabuhay habang nagpapagaling ka. Ito ang malaking pagkakaiba na hindi maraming tao ang nakakaintindi. At ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat, isa-isa, ng simple at malinaw. Kung ikaw ay nagtatrabaho, may negosyo, o kahit freelancer ka, panoorin mo ito hanggang katapusan dahil baka ito ang pinaka-importanteng financial lesson na maririnig mo ngayong taon. At bago pa tayo magsimula, kung gusto mong matuto pa ng higit pa tungkol sa pera, trabaho at benepisyo para sa mga Pilipino, i-like na ang video na ito at isubscribe sa channel para hindi ka makaligtaan ng mga susunod na video na makakatulong sa iyong buhay. Maraming Pilipino ang may maling paniniwala pagdating sa pag-iipon. Iniisip nila na ang pinakatamang paraan para makapag-ipon para sa hinaharap ay ang maglagay ng pera sa bangko. Bawat buwan, disiplinado, tapat. At sa unang tingin, tama naman yun. Ang bangko ay ligtas, accessible, at ang pera mo ay nandoon kapag kailangan mo. Pero ang tanong na dapat itanong ay ito, sapat ba ang bangko para protektahan ka sa lahat ng pwedeng mangyari sa buhay mo? Kayang palitan ng bangko ang sahod mo kapag nagkasakit ka? Magbibigay ba ang bangko ng monthly pension habang buhay kapag matanda ka na? Magbibigay ba ang bangko ng tulong sa pamilya mo kapag ikaw ay pumanaw na? Ang sagot sa lahat ng mga tanong na iyon ay isang malinaw na hindi. At dume pumapasok ang SSS, ang Social Security System, na hindi lang savings account ang function, kundi isang kompletong sistema ng proteksyon para sa bawat nagtatrabahong Pilipino. Simulan natin sa isang bagay na madalas na nangyayari sa lahat tayo, ang pagkakasakit. Walang taong hindi nagkakasakit. Kahit gaano kalakas at malusog ang isang tao, darating ang panahon na hindi siya makakapagtrabaho dahil sa sakit. At kapag hindi ka makapagtrabaho, wala kang kinikita. Para sa isang empleyado na may pamilyang inaasikaso, kahit isang linggo o 2 linggong walang kita ay malaking problema na. Dito naglilingkod ang sickness benefit ng SSS. Kung ikaw ay miyembro ng SSS at nagkasakit ka at hindi ka makapasok sa trabaho ng 4 na araw o higit pa, maaari kang mag-file ng sickness benefit at makatanggap ng cash assistance. Ang halaga ng benepisyong ito ay based sa iyong average daily salary credit at matatanggap mo ito para sa bawat araw na hindi ka makapantrabaho hanggang sa maximum na allowed na bilang ng araw bawat taon. Ang pinakamagandang parte nito, hindi nababawasan ang iyong naipang kontribusyon sa SSS dahil sa sickness benefit na ito. Ibig sabihin, kahit natanggap mo na ang tulong, nananatiling buo ang iyong record ng hulog at hindi ito makakaapekto sa iyong mga benepisyo sa hinaharap. Sa bangko, wala. Wala kang matatanggap na kahit 1 piso mula sa bangko kapag nagkasakit ka, maliban sa sarili mong pera na ibibigay nila sa iyo. Kaya kung may naghulog ka ng 10,000 piso sa bangko at nagkasakit ka, ibabayad mo ang iyong gamot at pagkain mula sa 10,000 pisong iyon. At ang natirang pera ay mas mababa na. Doon sa SSS, ang iyong ipon ay nananatili at ang benepisyo ay dagdag pa. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na mas seryoso, ang kapansanan o disability. Isipin mo ang isang manggagawa na ilang taon nang nagtatrabaho tapos bigla siyang nagkakaroon ng sakit na pumipigil sa kanya na magtrabaho ng permanente o kaya naman na aksidente siya at nawala ng kakayahang gawin ang kanyang trabaho. Ito ang sitwasyon na pinaka-nakakawasak sa isang pamilya dahil wala nang papasok na kita pero ang mga gastos ay nandoon pa rin.
Ang SSS ay may disability benefit para dito. Depende sa kondisyon ng miyembro at sa bilang ng kanyang kontribusyon, maaari siyang makatanggap ng lump sum payment o monthly pension. Ang monthly pension ay ibinibigay sa mga miyembro na may permanent total disability. Ibig sabihin, kahit wala silang kakayahang magtrabaho, may papasok pa rin kita buwan-buwan. Ito ang uri ng proteksyon na hindi kailanman mabibigay ng isang bangko. Kahit magbukas ka ng savings account, time deposit, o kahit anong produkto ng bangko, walang ibibigay ang bangko na monthly pension kapag hindi ka na makapagtrabaho. Ang makukuha mo lang sa bangko ay ang perang inilagay mo doon. Walang dagdag, walang proteksyon, walang pensyon. May isa pang benepisyo ang SSS na hindi alam ng marami. At ito ay ang Employees Compensation o EC benefits. Ito ay espesyal na benepisyo na ibinibigay sa mga miyembro na naaksidente o nagkasakit dahil sa kanilang trabaho o dahil sa mga pangyayaring may kaugnayan sa kanilang trabaho. Halimbawa, kung ikaw ay construction worker at nahulog sa trabaho o kaya naman ay nurse at nagkasakit dahil sa exposure sa mga pasyente, maaari kang mag-avail ng EC benefits, bukod pa sa regular na sickness benefits. Hindi ito replacement ng sickness benefit. Ito ay dagdag na tulong na ibinibigay ng gobyerno para protektahan ang mga manggagawa laban sa mga panganib na kaugnay ng kanilang trabaho. Ang EC benefits ay sumasaklaw sa medical expenses, income replacement habang hindi ka makapagtrabaho at maging permanenteng benepisyo kung ang aksidente o sakit ay nagresulta sa kapansanan. Sa bangko, wala kang mapagtatanungan tungkol dito. Ang bangko ay isang lugar para mag-ipon at manghiram, hindi isang sistema ng proteksyon para sa mga manggagawa. Pag-usapan naman natin ang isang bagay na espesyal para sa ating mga kababaihang miyembro ng SSS, ang maternity benefits. Ang pagbubuntis at panganggana ay isa sa pinakamagagandang pangyayari sa buhay ng isang babae. Pero hindi maikakaila na may kasamang malaking gastos ito. Ang hospitalization, prenatal checkups, at mga pangangailangan pagkatapos manggana ay hindi mura. Para sa mga nagtatrabahong ina, ang maternity benefit ng SSS ay isang malaking tulong. Ang benepisyong ito ay nagbibigay ng cash assistance sa mga miyembrong babae na nanggana, nagkaroon ng miscarriage o nagkaroon ng emergency termination of pregnancy. Ang halaga ng maternity benefit ay depende sa average monthly salary credit ng miyembro at sa uri ng panganggana, kung normal delivery o cesarean section. Ang maternity benefit ay ibinibigay bilang advance payment bago pang manganak para mayroon kang magagamit na pondo para sa iyong mga pangangailangan. At katulad ng sickness benefit, hindi nababawasan ang iyong kontribusyon sa SSS kahit natanggap mo na ang maternity benefit. Sa bangko, walang maternity benefit. Kung nagtatrabaho kang nagbubuntis at hindi ka makapagtrabaho habang nanganganak at nagpapagaling, ang tanging mapagkukunan mo ng pondo ay ang iyong sariling ipon sa bangko. Ibababa ang iyong balanse sa tuwing may kailangan kang bayaran. Sa SSS, ang iyong ipon ay nanatiling buo at may matatanggap ka pang cash assistance. Isa pa sa mga benepisyo ng SSS na hindi maraming tao ang nakakaalam ay ang unemployment benefit. Sa mundo ngayon, ang kawalan ng trabaho ay hindi na bihirang mangyari. Maaaring ma-retrench ang isang empleyado, maaaring ma-declare ang isang posisyon na redundant o maaaring magsara ang kumpanya dahil sa iba't ibang dahilan. Kapag nangyari ito, bigla kang mawawalan ng kita ng walang babala. O kahit may babala, hindi rin yung sapat para mabuhay ng matagal. Ang SSS Unemployment Benefit ay nagbibigay ng cash assistance sa mga miyembro na nawala ng trabaho dahil sa mga authorized na dahilan tulad ng retrenchment, redundancy, o pagsasara ng negosyo. Hindi ito para sa mga nag-resign o naalis dahil sa sariling kagustuhan. Ito ay para sa mga talagang hindi pinili na mawala ng trabaho. Ang benepisyong ito ay tumutulong sa miyembro habang naghahanap siya ng bagong trabaho para hindi siya mapilitan na ubusin ang kanyang ipon sa bangko o manghiram ng pera habang wala siyang kita.
Ito ang pagkakaiba ng sistema ng proteksyon kumpara sa simpleng savings account. Ang bangko ay walang pakialam kung nawalan ka ng trabaho. Hindi sila mabibigay ng dagdag na pera dahil na-retrench ka. Ang SSS ay dinesenyo para tumulong sa iyo sa mga ganitong sitwasyon. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanteng benepisyo ng lahat para sa maraming tao, ang retirement pension. Ito ang benepisyo na pinakamaraming tao ang pinag-iisipan kapag nagtatrabaho pa sila dahil alam ng lahat na darating ang panahon na hindi ka na makakapagtrabaho dahil sa edad. Ang tanong ay, paano ka mabubuhay kapag wala ka ng kita? Sa SSS, ang sagot ay malinaw. Ikaw ay magiging pensyonado at makakatanggap ng monthly pension habang buhay. Kapag ikaw ay 60 taong gulang na at natugunan mo ang minimum na bilang ng kontribusyon, maaari ka nang mag-apply para sa retirement benefit. At ang monthly pension na matatanggap mo ay hindi magiging isang beses lang. Ibibigay ito sa iyo bawat buwan habang ikaw ay nabubuhay. Hindi mo kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pagkain o pambayad ng kuryente. May papasok na kita kahit wala ka ng trabaho. Bukod pa rito, bawat buwan ng Desyembre, mayroong ika-13 month pension na ibinibigay sa lahat ng pensyonado ng SSS. Para ito sa kanilang extra na pangangailangan sa panahon ng Pasko, para sa regalo, para sa pagkain, para sa anumang dagdag na gastos sa holiday season. Isipin mo ang buhay sa bangko. Kung naghulog ka ng pera sa bangko sa loob ng 30 taon, ang makukuha mo kapag nag-retire ka ay ang pinagsama-samang pera na iyong inihulog kasama ang konting interest. Kapag ubos na yon, ubos na. Walang monthly pension, walang ika-13 month. Wala nang papasok na pera maliban kung may iniwan kang investment. Ang pag-iipon sa bangko ay maganda para sa short-term goals, pero hindi ito sapat para palitan ang monthly pension na matatanggap mo mula sa SSS sa loob ng maraming taon o kahit dekada pa pagkatapos mong mag-retire. May isa pang aspeto ng SSS na hindi dapat kalimutan at ito ay ang death benefit at funeral benefit. Walang gustong pag-isipan ang sariling kamatayan. Pero ang katotohanan ay, ang pag-aasikaso sa pamilya pagkatapos nating pumanaw ay isa sa pinakamahalaga at pinakamapagmahal na bagay na magagawa natin para sa kanila. Kapag pumanaw ang isang miyembro ng SSS, ang kanyang mga beneficiary, maaring asawa, mga anak o magulang, ay makakatanggap ng death benefit mula sa SSS. Depende sa bilang ng kontribusyon at sa edad ng miyembro, ang death benefit ay maaring maging monthly pension o one-time lump sum payment. Kung ito ay monthly pension, ibig sabihin, ang pamilya na iniwan ng miyembro ay magkakaroon ng regular na kita buwan-buwan kahit wala na ang miyembro. Ito ay napakahalaga, lalo na kung ang miyembro ay breadwinner ng pamilya. Bukod sa death benefit, mayroong ding funeral benefit ang SSS, isang cash assistance na ibinibigay para tulungan ang pamilya sa mga gastos ng libing. Dahil alam ng lahat kung gaano kagastos ang pagpapalibing, ang funeral benefit ay isang malaking ginhawa sa pamilya sa oras ng kalungkutan at pagdadalamhati. Sa bangko naman, kapag pumanaw ang account holder, ang makukuha ng pamilya ay ang natitirang balanse sa account, kung may natitira pa. Kung ubos na ang pera sa bangko, wala nang makukuha ang pamilya. Walang monthly pension para sa mga iniwan, walang funeral benefit. Ang bangko ay nagbibigay ng kung ano lang ang naroon. Walang dagdag, walang proteksyon para sa pamilya. Ngayon, naiintindihan mo na siguro kung bakit ang pag-iipon sa bangko at ang paghuhulog sa SSS ay dalawang magkaibang bagay na hindi pwedeng palitan ng isa't isa. Ang bangko ay isang lugar para mag-ipon ng pera para sa mga layunin mo, para sa emergency fund, para sa bibili ng kotse, para sa bakasyon, para sa anumang bagay na gusto mong buuin. Ngunit, ang SSS ay isang sistema ng proteksyon, isang safety net na hahuli sa iyo kapag nahulog ka, isang benepisyo na nagbibigay sa iyo ng dagdag na tulong sa mga pinakamahirap na sandali ng buhay. Hindi ito opsyonal na lamang. Ito ay isang investment sa iyong sarili at sa iyong pamilya na nagbibigay ng proteksyon na wala kang mabibili kahit saan. Kung ang iyong tanong ay, alin ang mas mabuting pagtuunan, bangko o SSS? Ang
Ang tamang sagot ay, hindi ito isang pagpili sa pagitan ng dalawa. Ang tamang diskarte ay, ang gamitin ang bangko para sa iyong savings at emergency fund at tiyakin na nag-aambag ka sa SSS para sa iyong pangmatagalang proteksyon at retirement. Para sa mga empleyado, ang kontribusyon sa SSS ay otomatikong ibinabawas sa sahod, kaya hindi na ito isang dagdag na problema. Para sa mga self-employed, freelancer at voluntary members naman, mahalaga na mag-register sa SSS at maghulog ng regular dahil ang benepisyo ay based sa bilang ng iyong kontribusyon at sa halaga ng iyong binabayarang monthly contributions. Ang mas mataas ang iyong kontribusyon at mas maraming buwan ka naghulog, mas malaki ang iyong matatanggap na benepisyo sa hinaharap, lalo na ang iyong monthly pension kapag nag-retire ka na. Huwag hayaang lumipas ang mga taon na hindi ka naghulog sa SSS dahil ang bawat buwan ng kontribusyon ay isang hakbang palapit sa mas malaking proteksyon para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao pagdating sa financial planning ay ang iniisip nilang ang retirement ay malayo pa at pwede nang pag-isipan mamaya. Ang katotohanan ay, ang mas maaga kang magsimulang mag-ambag sa SSS, mas malaki ang iyong matatanggap na benepisyo sa hinaharap. At hindi lang yon, ang bawat taon na lumipas nang hindi ka nag-aambag ay isang taon na nawala sa iyong record. Isang taon na hindi ka protektado at isang taon na mas mababa ang iyong magiging pensyon kapag dumating ang panahon ng iyong pagtanda. Ang pag-invest sa SSS ay hindi lang para sa iyong retirement. Ito ay para sa lahat ng posibleng pangyayari sa buhay mo na maaring mangyari kahit anong oras. Ang sakit, ang kapansanan, ang pagkawala ng trabaho, ang panganganak, ang kamatayan. Lahat ng ito ay mga pangyayari na hindi natin pinipili at hindi natin alam kung kailan darating. At kapag dumating ang mga ito, gusto mo may sistema ka ng proteksyon na handang tumulong sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya, kung may nagsasabi sa iyo na mas mabuting mag-ipon na lang sa bangko kaysa maghulog sa SSS, sana ngayon ay naiintindihan mo na kung bakit hindi yon tamang paghahambing. Hindi ito usapin ng isa o isa pa. Ito ay usapin ng kumpletong financial planning na gumagamit ng tamang instrumento para sa tamang layunin. Gamitin ang bangko para sa iyong savings at emergency fund. Gamitin ang SSS para sa iyong pangmatagalang proteksyon, para sa iyong retirement, at para sa seguridad ng iyong pamilya. Ang dalawa ay hindi kaaway. Ang dalawa ay magkasamang nagtatayo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong financial future. Ang mahalaga ay kumilos ka ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na taon. Ngayon, dahil ang bawat araw na ipinagpaliban mo ang desisyong ito ay isang araw na hindi ka protektado ng sistema na dinesenyo para tulungan ang mga taong katulad mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito at mas naunawaan mo na ngayon ang pagkakaiba ng bangko at SSS, gusto kong hilingin sa iyo ang isang bagay. Ibahagi mo ang video na ito sa mga taong mahal mo sa buhay, sa iyong mga kaibigan na nagtatrabaho, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga magulang, sa iyong mga kamag-anak, dahil marami sa kanila ang baka hindi pa alam ang mga importanteng impormasyon na ito. Ang pagbabahagi ng tamang kaalaman ay isa sa pinakamapagmahal na bagay na magagawa mo para sa mga taong mahalaga sa iyo. At kung mayroon kang mga katanungan o komento tungkol sa SSS, sa bangko o sa financial planning sa pangkalahatan, i-comment mo sa ibaba. Gustong-gusto kong marinig ang iyong mga saloobin at tutulungan kita kung may mga bagay na hindi pa malinaw. Lagi kang may matutunan dito at lagi kang maligayang-ligaya dito sa channel na ito na naglalayong tulungan ang bawat Pilipino na maging mas matalino pagdating sa pera at sa kanilang kinabukasan.